Panginoong Ama, salamat po sa pagkakataong katulad nito na kami ay nakikipagdiwang sa buong sangkatauhan sa araw na ito na aming inaalala ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kasama po ang aming mga tinig, ang aming puso, ang aming espiritu na may kasiyahan, may kagalakan, may pagsamba at pinagdiriwang namin ang matagumpay na the sacrifice of the Lord Jesus Christ on Calvary's cross for the salvation of humanity. At we welcome the Holy Spirit na patuloy na kikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan na aming natanggap mula sa naganap na sakripisyo ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na narito ngayon na yung dinala ng may kaligtasan, may kaligayahan na makipagdiwang sa amin sa araw na ito. Sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng iyong biyaya na pinagkaloob na sa amin sa araw-araw namin pamumuhay. We welcome the Holy Spirit, the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel and might, the Spirit of understanding, the Spirit of intercession, and the Spirit of the fear of the Lord na siyang gagabay sa amin sa pagninilay-nilay namin ang banal na salita ngayong umaga at amin pong panalangin. Ang bawat puso ay mabuksan sa katotohanan at sa kaunawaan na aming kailangan matanggap upang kami makapamuhay ng may pagtatagumpay sa araw-araw. Salamat po sa iyong salita na buhay at ito'y nagniningning sa the brightness of your glory na aming ipapahayag na nagaganap sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy na paggabay ng banal na Espiritu sa aming pagninilay ng iyong salita ngayong umaga at sa mga pusong bukas ang kaisipan at puso at Espiritu. Panginoon, tinatanggap na po namin ang biyaya na inihanda mo para sa bawat isa sa amin ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kalayaan, ang tunay na biyaya na inihanda mo na at tinatanggap namin mula sa iyong makapangyarihang kamay ngayong umaga. Salamat po ang sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming panalangin. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ang buong sangka-Kristyanuhan po ay nagdiriwang ngayon ng pagkabuhay na maguli. The resurrection of the Lord Jesus Christ. Pag-aaralan po natin ngayon is resurrection is a day of victory. Sabihin nga po natin, resurrection is a day of victory. Amen. Tayo po'y mapagtagumpay na dahil narito tayo sa presensya ng Panginoon at tayo po'y magdiriwang sa biyaya na inanda ng Diyos sa atin sa patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita. Marami po tayong salita ng Diyos na naunawaan na natin, tinago na natin sa ating puso. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon, bagamat ipa-plus po sa ating screen, una po ang Matthew 28 mula sa verse 1 hanggang 6. Pero mapapansin nyo na yun lang pong highlight ng aking related sa aking sinasabi ang aking ipapahayag. Sa inyo na lang pagbasa upang tayo po ay we can obey and we can maximize the time na binigay sa akin. Kasi itong ating pag-aaralan
ay mahaba. Mahaba. Mula sa crucifixion hanggang sa resurrection. Okay. Matthew 28, verse 1 to 6, ay nagpapahayag po dito na ang angel na sumalubong o nagpahayag sa mga kay Mary at sa kanyang mga kasamahan, ang pahayag ay, wala na siya dito. Bakit hinahanap niyo ang buhay sa gitna ng mga patay? He is risen. Sabihin nga po natin, Jesus is risen from the grave. Pero alam po natin, bago naganap ang resurrection, meron pong crucifixion. Sabihin nga po natin, crucifixion. Ang crucifixion po is a day of great suffering. Alam po natin na ang Panginoong Yesus ay dumanas ng lahat ng hirap. Walang tao na maghihirap na itutumpas natin, ipapantay natin sa paghihirap na ginanap ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. At ito po ay makikita natin sa Matthew 27. Matthew 27 mula sa 40, verse 40. Nung po siya nakabayubay sa krus sa Kalbaryo, marami pong umpasala, maraming rejection, maraming, na ipinapataw sa kanya. Ang sabi po doon is, if you are the Son of God, come down from the cross. Iniinsulto po ang Panginoong Jesus. Sabi niya, kung anak ka ng Diyos, di bumaba ka dyan sa cross. Yun po ang verse 40. Sa verse 42 naman po, sinasabi, yan, sinasabi niya, kaya niya magpagaling sa ibang tao. Kaya niya iligtas ang ibang tao, kaya niya magpagaling. Pero hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Yun naman po sinasabi sa verse 42. Sa verse 46, ito po ang napakalungkot. Dahil sa katawan ng Panginoong Jesus, alam po natin na walang kasalanan ang nilagay doon. Sa Roman Empire po, para i-crucify, yun ang pinakamahigpit o pinakamalungkot. Ano yun? The greatest, the penalty na ibinibigay ng Roman government ay ang pagpapako sa krus. At doon sa pagpapako sa krus, ilalagay nila yung kasalanan, bakit siya pinapako. Wala pong kasalanan ng Panginoong Jesus. Inilagay ni Poncio Pilato, the King of the Jews. Title po yun, hindi kasalanan. Pero, sa pagkatawan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay ipinataw ng Ama sa kanyang katawan. Kaya nga, sa verse 46 ng Matthew 47, ay nagpapahayag ang Panginoong Jesus ng kanyang kalungkutan. Okay lang na siya iwanan ng kanyang mga disciples. But at this time, na ang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay nasa katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya kayang tingnan ng Ama. Kaya nga, sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Dahil po, hindi matanggap o hindi madama o hindi makayanan ng Ama na tingnan ang kanyang sobrang paghihirap dahil ipinataw ng Panginoong Ama ang lahat ng parusa sa lahat ng kasalanan ng buong mundo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po niya kayang tingnan. Kaya nadama ng
Panginoong Jesus na siya ay tinalikuran ng Panginoong Ama. Because of the sins of whole human race na nakapataw sa katawan ng Panginoong Jesucristo, yun po ang hindi makayang tingnan ng Panginoong Ama sa kanyang matinding paghihirap. Separation. Lahat po ng insulto, lahat po ng mga hindi magandang pangyayari o magandang salita, the worst na pwedeng tanggapin o danasin ng tao sa kanyang buhay, wala pong papantay sa hirap na ginanap ng Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ito po, siya po ang dahilan ng ating magandang buhay ngayon. Tayo po ang produkto ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo. At ako po'y nananampalataya na wala pong pwedeng magreklamo sa mga hirap na dinaranas natin, ng mga insulto na dinaranas natin sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano. Dahil higit pa po sa ating nadarama ay dinanas ng Panginoong Jesus at kanyang tinanggap ng buong puso upang tayo maligtas sa lahat ng mga gawa at mga paninira at insulto at sakit na pwedeng ibigay ng ating kapwa-tao. Ito po paghihirap na aking ipinapahayag sa naganap sa buhay ng Panginoong Jesus before He had been raised from the dead, ay dinaranas ngayon partly ng ating Pilipinas. At i-connect po natin yung suffering ng Panginoong Jesus sa nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Alam po natin at ating naririnig at nababasa at nararamdaman na ang ating nation is suffering presently kasi lahat na po, ewan ko, pinagpipray nga po namin. Kami pong grupo ng Second Cares International Family, buong Pilipinas ay nananalangin buong araw ng Lunes para sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Pinupuno po namin ang panalangin ang Pilipinas tuwing Lunes, buong maghapon hanggang magdamag. At kami po'y nananampalataya na kung paanong ganito ang nangyayari. Di po ba lahat na hindi magandang salita? I don't know, nagpipray nga po kami. Bakit kayang lumabas sa radio, kayang lumabas sa television, kayang lumabas sa lahat ng media and entertainment world ang mga masasamang salita na dinadaan na sinasabi ng mga Pilipino sa mga pinuno natin na hindi naman po dapat nating sabihin dahil sa Panginoon po bilang mga Kristiyano, alam natin na tayo po'y dapat gumalang at tayo'y sumunod sa mga pinuno ng ating bansa. Dahil ang Diyos po ang naglalagay ng mga pinuno sa bansa at ang ating katungkulan ay sumunod at magrespeto sa Kanya. Kung ano po what is the plan and purpose of God for a nation, siya po ang nakakaalam at siya po ang pwedeng gumawa na kung anong dapat maganap sa ating bansa. Wala po tayong karapatan na maghusga at magsalita ng hindi maganda sa ating mga pinuno ng bansa. Ito po isa sa pinapanalangin namin na maging ang media and broadcasting and television ay huwag nang gumamit o huwag na silang magsalita ng hindi mabuti sa ating bansa. Sa halip ay tumingin tayo sa Panginoon. Psalm 121 verse 1 and 2. Ito po ang babasahin ko. Psalm 121 verse 1 and 2. Ibig po sabihin,
tayo po'y tumitingin. We look up unto God. For na kung saan tayo po'y tumitingin sa Panginoon na kung saan siya ang pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan sa atin sa ananigan. Doon sa mga bundok, ako'y napatingin sa klolo sa atin saan ang gagaling. Verse 2. Ang ating pong saklolo ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po tayo nagsasalita ng hindi mabuti sa ating mga pinuno ng bansa dahil ito po ay lalong dumaragdag ang ating kaguluhan at kasalanan. Ang hangad kong tulong kayawin na mumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. We have to look our eyes and our spirit and our soul to God. Sa Kanya lang po nanggagaling ang ating. It is only in God that we can have the help for our nation. Sa Genesis chapter 12 po ay ating pag-aaralan ang covenant, pakikipagtipa ng Diyos kay Abraham. At ito po ay ating pagninilay-nilayan dahil anuman po ang ating dinaranas ngayong kahirapan sa mundo at lalo na sa ating bansang Pilipinas, sa ating pong pag-aaral ngayon, tayo po'y magkakaroon ng solid foundation. Alam po natin sa spiritual, alam na natin na tayo ay may kaligtasan sa Panginoon. Ito pong pag-aaral natin ngayon ay dadalhin tayo sa material na hahawakan natin. Maliwanag na ating mapipicture sa ating kaisipan. Bakit pwedeng nating hangarin o ipanalangin o hintayin ang pagpapala ng Diyos? Resurrection and victory for the Philippines will surely come. Dito po sa pag-aaral natin, meron po tayong mga hawakan na natural, alam na natin ang spiritual, upang ito ay maging maliwanag sa ating kaisipan na kahit sino pang magtanong, kahit ano pang sabihin ng tao, ano pang nangyayari sa ating bansa, meron po tayong hinahawakang matibay na pangako ng Diyos na tayo kanyang bibigyan ng resurrection, bibigyan niya tayo ng higit na pagpapala kaysa saan no pa mang ating hinahangad. Because meron po tayong pinangahawakan na pangako ng Diyos at ito po ay naganap at ito po ay tinupad ng bansang Pilipinas. Tinanap sa history ng Philippines, we have the spiritual heritage from God that we can claim, that we can have victory over all whatever is happening in the Philippines today. Sa Genesis chapter 12 po, isusummarize ko na lang, na God has given ang mga Genesis 12 muna. Genesis 12 na ang sinasabi po dito ay pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 12. Okay. Now the Lord said unto Abraham, get out of thy country and from thy kindred and from thy father's house, and to a land I will show thee. And I will make thee a great nation. Nation. Angkinin po natin ito. Nation the Philippines. And I will make thy name great. Ito po ay para naman sa ating pamilya. And I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee, and in thee shall all the families of the earth will be blessed. So meron pong kasunduan. Meron pong sinasabi ang Panginoon dito, na sa mga taong magpapala, ay Kanya namang pagpapalain, lalo na sa mga Hudyo. At sa mga tao na
mag-uupasala or magre-reject or gagawa ng kasakitan sa mga Hudyo, ang Panginoon ang gaganti sa kanila. Hawakan po natin ito. Dahil inulit naman ng Panginoon ang kanyang pangako sa Genesis chapter 22 na sinasabi po dito, nung si Abraham ay sumunod sa lahat ng pinapagawa ng Diyos sa kanya, ibinalik po niya o pinaalala niya muli kay Abraham sa Genesis 22 verses 15 and 16. As I have sworn to myself, sabi ng Panginoon, dahil ipinangako ko na ito sa aking sarili. Ibig sabihin, I have made a covenant with myself. Ibig sabihin, hindi lang kay Abraham kasi pwede si Abraham mag-fail. Pero si Abraham po ay naging matapat. At dahil inulit na naman ng Panginoon ang kanyang pagiging covenanting partner with Abraham, ito po ay kanyang muling ibinalik o pinaalala kay Abraham ang kanyang pagpapala. Bakit natin, sabihin mo, bakit naman natin pinag-aaralan yung pangako ng Diyos kay Abraham? Pilipino naman tayo, pinag-uusapan natin ang Pilipinas. Okay, may sagot po tayo dyan. That with this promise, we can claim the resurrection of the Philippines. Bakit? Because in Galatians, okay, kunin ko muna po yung sa 22, ito po yung blessing. 22 verses 17 muna. That in blessing, I will bless thee. So, yung pagpapala ng Diyos ay darating kay Abraham. Thy seed shall possess the gates of your enemies. Thy seed, meron na po sinabi dito. Alam po natin ang seed ni Abraham is ang Panginoong Heso Kristo. Minapansin dito. And in thy seed shall all the nations be blessed. Ito na po, pumasok na po yung all nations. So, pwede natin itong maangkin kasi kasama tayo doon sa all nations. Lalatigit pa po ay maaangkin natin itong pangako ng Diyos kay Abraham na ang lahat na magpapala sa mga Hudyo ay pagpapalain din ng Panginoon. Galatians 3:26 to 29. Dahil po tayo, sa pangako po ng Diyos, wala na pong Hudyo, wala nang hindi, wala nang lahat na po ng tao na mananampalataya at aangkinin ang pangako ng Diyos, ito'y magaganap. Sa verse 29 po, doon tayo magdidwell, sabi po dito, and if you be in Christ, ito po kaya natin tanggapin, yung pagpapala, yung covenant ng God kay Abraham, dahil ito po ang susi natin sa verse 29. And if you be in Christ, at kung ikaw ay kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham, na we will be blessed. Ye are Abraham, and we are heirs of His promise. Tagapagmana. Dahil tayo po ay nasa Panginoong Heso Kristo, tayo po ay nasa lahi ni Abraham at tayo po ay tagapagmana ng pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil nasa Panginoong Jesus tayo, tayo po ay nasa seed of Abraham, and the promise of God to Abraham and his seed is for every one of us because we are in Christ Jesus. Kaya po nating angkinin ang pangako ng Diyos kay Abraham dahil tayo po ay nasa Panginoong Jesus at tayo po ay tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. At dito po natin aangkinin na ang Pilipinas ay merong spiritual heritage. Merong pong kakaibang biyaya
na sa pasimula pa lamang ay kaya nating angkinin dahil meron tayong malaking bahagi, hallelujah, sa history ng Israel. Number 1 po, Philippines have a spiritual heritage and we can possess the promise of Abraham. Pwede nyo itong i-research kasi ito pong aking pag-aaral ay pwedeng gamitin natin na isang araw na seminar. Pero dahil 45 minutes po ang ating limit, kaya medyo pipilisan ko lang. Ang unang pangalan po ng Pilipinas ay O-P-H-I-R, Oper. Si Oper po ay grand-grandson ni Noah. At siya po, sa lahat ng mga lahi, ang nakarating sa Southeast Asia. At sa 1 Kings 9:28, ang sabi po doon, ang mga servants ni Solomon ay pumupunta sa Ophir at kumukuha ng gold. 420 talents brought it to King Solomon. Merong pang five, sabi po sa ibang version, finest gold. Alam po natin na ang Pilipinas ay tinawag na Pearl of the Orient Seas. Pero para sa akin po, pagkatapos nitong aking pag-aaral, ay pwede natin sabihin, Philippines is the gold of the Orient Seas. Hallelujah! Dahil po, ang lahat na magaganda o mamahaling ginto na ipinahahandog kay King Solomon ay galing sa Ophir. Okay. 1 Kings 10:11, ang ginto na galing sa Ophir, dami po nun, 420 talents na inirigalo kay King Solomon. Sabi po sa ibang translation, finest gold that came from Ophir. Finest gold, hindi po pala Saudi gold ang pinakamahal. Philippine gold po pala ang pinakamahalin sa buong mundo. 1 Kings 10:11, ito pong gold na galing sa Ophir at ang almond tree na galing din sa Pilipinas ay ginamit sa pagtatayo at kasangkapan ng templo. Ibig sabihin, galing sa Pilipinas ang gold. Galing sa Pilipinas ang almond tree. Ano po ba yung almond tree? Ang almond tree ay ang narrative natin na dito lamang sa Pilipinas na hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po tayo merong pambihirang history na nakaukit na. Nakaukit na. Kahit sa Biblia, nakasama na po tayo. Kaya we can claim our resurrection day after all these sufferings. Ito po'y ginamit na mga kasangkapan at upuan yung mga gold sa temple. Ibig sabihin, meron po tayong representation, meron tayong donation, meron tayong contribution to the temple of God from the Philippines. Amen. Hallelujah. Isa pong kagalakan at karangalan na tayo po ay may bahagi na. Sabi pa po, hindi lang gold, hindi lang almond trees, kundi precious stones na galing sa Ophir, the finest gold. Hallelujah. Meron na po tayong great contribution in the building of the temple during the times of King Solomon. At totoo po ito dahil ako po ay nakarating sa Surigao at kami po ay bawal pumasok sa mining, pero ako po ay nakapasok sa mining place dahil Tagaloob yung nagsama sa akin. Hindi po pala doon sa mining, mga mining natin ngayon, hindi po pala
hindi pa pala buo-buong gold ang nakukuha. Totoo, yung mga buo-buong na gold, kama yung Golden Buddha, dahil lahat ng kayamanan na kinulumbat ni Amasita ay ibinaon sa Pilipinas. Yun ang pwedeng makuha na buo-buo. Pero nakita ko po kung paano makuha yung gold sa lupa. Doon po sa loob ng mining, nakita ko na hinuhukay nila ang lupa. Pagkatapos po, inilalagay nila sa isang place at inuulanan ng chemicals upang ang lahat ng gold at mga precious element na nasa lupa ay matunaw. At doon sa ilalim, sinasalot nila. Sinasalo nila yung mga natutunaw na ginto at mga precious metal na galing sa lupa. Dahil nakita ko ito, naisip ko, baka sa background natin puro gold na rin. Hindi lang natin nakikita kasi hindi natin alam kung paano i-turn o ihiwalay yung mga dust, yung mga buhangin sa ginto na nakababad o nakatanim dyan. Pero ganun po ang proseso nila ng pagkuha ng gold. Inuhukay lang nila ang lupa, nilalagay nila sa isang place, tapos pinupupuran o pinapaulan na ng chemicals para yung gold na kasama ng mga buhangin ay matunaw at ito ay sinasahod nila sa isang lalagyan at yun po ang kanilang nagagawa ng mga gold bars. Nakita ko rin po doon yung mga gold bars na ini-export nila sa ibang bansa. Kaya nagkaroon ako ng kaisipan na sa buong Pilipinas, hallelujah, we can have the gold na nakatanim na sa ating bansa. Kaya po pala tayo, meron pong prophecy na darating ang panahon na ang Pilipinas ang magiging head nation of the world. Payag kayo? Naniniwala kayo? Tama, pwede. With this study, we can have a clear view of what God has already planned, the business to be put out in the nation of the Philippines. Hallelujah. Okay, so yung po, number 1, na ating ikiniklaim ng we have a spiritual heritage. Dahil meron tayong great contribution, yung gold at yung Nara tree na ginamit sa building of the temple in the times of Solomon. Number 2 po, na ating pwedeng hawakan na biyaya na inihanda na ng Diyos sa atin. Ang Pilipinas po ay malaki ang nagawa para sa rebirth of Israel. Alam po natin na pagkatapos ng temple, na ma-destroy ang second temple, ang mga Hudyo po ay naglipa na, nagpunta na sa iba't ibang lugar. Pero sa kanilang pagpunta at pamamahay sa ibang lugar, pagkatapos ng destruction of Israel, of the temple, by the Romans, na masira po yung temple, second temple sa Jerusalem, sinira ng mga Romans, ang mga Hudyo po ay naglipa na. At ang malungkot sa mga tinitirahan nila ay naiinggit sa kanila at sila ay itinataboy dahil alam po natin na ang Hudyo ay pinagpapala ng Panginoon kahit sila saan pumunta. Ngunit meron pong pangako ang Diyos, Jeremiah 23:3, I will gather the remnants of my flock from all the countries. Kahit po naglipa na sila sa iba't ibang lugar, may panahon na itinakda ang Panginoon na sila'y ibabalik sa lupang pangako. 1947 po, with the Assembly of the United Nations,
ang United Nations po ay nagkaroon ng consensus, o nagkaroon ng pagtatanong. Payag ba kayo ng Israel ay gawin natin i-recognize na isang bansa? Kasi hindi po sila bansa, katulad ng daan ngayon. Bagamat sila ay may lupang tinitirahan, meron silang kulturang sarili, meron silang language na sarili, meron silang mga tauhan. They are still having the tribe of the Jews. Nag-apply sila na sila yung kilalanin na isang nation. Kasi kompleto naman yung mga requirements. Kaya lang po, dumating ang mga sagot ng lahat ng bansa. Yung pong sagot ng no at yung sagot ng yes ay patas. So hindi po makadecide ang UN Assembly kung anong gagawin. Pero ito po ang contribution ng Pilipinas. Hallelujah! Sa kapanahonan po ni Ambassador Carlos P. Romulo, nang dumating ang ating vote para sa rebirth of Israel. Our vote is yes for Israel! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po noong May 14, 1948, by the resolution of General Assembly of United Nations, Daniel Ben-Gurion declared the virtue of national and historical right of the Jewish people. Hallelujah. Announced the rebirth of Israel. Ibig po sabihin, ang boto ng Pilipinas ang nakabigay ng desisyon upang ang Israel ay tawaging isang recognized nation. So, pangalawa na po ito na ating malaking contribution sa mundo. From 1933, ito po ang pangatlo nating blessing. From 1993 to 1945, sa Germany po, si Adolf Hitler ay nagkaroon ng kautusan na papatayin ng lahat ng Hudyo. Kasi po, sa inggit, dahil ang mga Hudyo, kahit saan sila dumating, sila yung pinagpapala ng Diyos. At iniisip nito mga Germans na, ang pagpapala ng Germany na pupunta na sa mga Hudyo, pakatayin nga natin ito. So lahat, 6,000 Jews ay pinarusahan. Hindi lang po mabilis sa kamatayan, unti-unti pang hirap bago sila pinatay. Pero ito po ang kontribusyon na naman ng Pilipinas. Sa panahon po ni President L. Quezon, Manuel L. Quezon, meron pong 1,300 Jews na nakatakas sa Germany, naligtas sa Holocaust at pumunta sa pier ng Pilipinas. At ang ating pong presidente ay buong pusong tinanggap ang mga Hudyo at ibinigay ang kanyang sarili personal na lupa sa Marikina. Hallelujah! At siya po ay nag-issue ng proclamation na sinasabi niya, mga Pilipino, you have to welcome refugees. Tanggapin ang mga Hudyo na humingi ng tulong sa atin. Hindi sila pwedeng itaboy. At ang totoo, tinulungan pa sila upang makaroon sila ng mga dokumento at maging makilala sila. So, yung pong 1,300 Jews na tinanggap ni President L. Quezon sa ating Pilipinas ay naligtas. Sa iba pong bansa ay itinataboy balik at sila'y napapatay dahil wala pong ibang bansa na tumanggap sa kanila. Pero ang Pilipinas po ay tumanggap ng 1,300 Jews at maaaring ngayon sa mga kapitbahay nyo ay meron pa rin mga Hudyo. Doon po sa Iloilo, meron po kaming inaalagaan kasi senior citizen na po mag-asawa. Hindi ko alam na siya yung Hudyo. Hindi niya pinapakilala
pangalan na siya ay Hudyo, bali, apo-apo na ng Hudyo. Kasi alam natin na pag ang bata ay hindi mabait, pag ang bata ay makulit, anong sinasabi ng matatanda? Para kang Hudyo. Kaya nahiya po siya na sabihin na siya Hudyo. Pero nung ako'y magkwento tungkol sa mga Hudyo, nagpakilala na po siya. Pero ang totoo po, talagang tinutulungan namin yung Hudyo na yun. Hindi pa namin alam na siya Hudyo, pero tinutulungan na po namin dahil kapitbahay po namin. Pag bibili ako ng isda, 1 kilo, sabi ko doon mo i-deliver yung kalahati. Kay Manong Don. At kung ako naman po ay busy at hindi ko maluluto yung aking isda, sabihin ko, pakiluto mo na lang kompleto yung 1 kilo, tapos bigyan mo na lang sa akin yung kalahati mamaya pag uwi ko. Eh, nalaman ko, Hudyo pala siya. Kaya pala pinagpapala ako ng Panginoon. Hallelujah! Kami po'y nabubuhay sa Iloilo sa budget na 5,000 a month. Tapos may tinutulungan pa kami Hudyo. Thank you, Lord. Hindi po kami nauubusan. Hallelujah! O, pangatlo, bilangin po natin yung pagpapala namin ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang Pilipinas mo ay tinatawag na Miracle Nation. Amen! Bakit? 1949, nang ang China po ay mahulog sa Communist Party, meron pong 5,000 white Russians na nakatira sa China na umalis kasi naging communist na ang China at that time. At pumunta na naman sa Pilipinas 5,000 white Russians. Kung hindi po tatanggapin ng Pilipinas, sila po'y papatayin. Hindi na po sila pwedeng bumalik sa kanilang nation. Kahit po nung panahon na yun, ni President Elpidio Quirino, katatapos pa lang po ng digmaan, pangalawang digmaan dito sa Pilipinas. Kahit po kumbaga, meron tayong karapatan na hindi sila tanggapin, 5,000 ba naman. At saka katatapos pa lang ng gera, gulo-gulo pa at namimighati pa ang mga Pilipino. Pero tinanggap po ng ating presidente ang 5,000 white Russians na humingi ng tulong sa atin. Samantalang ang lahat ng bansa ay nag-reject na sa kanila. Kaya po ang Pilipinas ay tinatawag na Miracle Nation. Kahit naghihirap sa gera na natapos na, pero tinanggap pa rin po natin na tulungan ng 5,000 white Russians na pinatira sa Pilipinas sa Tubabao Island in Eastern Samar. Doon po na itayo ang refugee camp para sa 5,000 white Russians na tinulungan ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, 3 na po yung blessing. 3 na po yung sa history natin na pwede natin i-claim ang pagpapala ng Panginoon. Meron pa pong ika-4. After the Vietnam War ng 1955, meron din pong boat people, mga tao na nakasakal sa bangka na dumating sa Pilipinas. 4,000 Vietnam refugees na dumating sa Pilipinas. Panahon na po ito ni President Marcos, Ferdinand Marcos. 4,000 Vietnamese boat people na humingi ng tulong sa bansang Pilipinas. Ang totoo po, walang ibang nation, nire-reject na talaga sila. Pero si Ferdinand Marcos po, ino-offer pa niya ang Pilipinas para doon manirahan ang mga Vietnamese people na galing sa kanilang pakikipagkera. Isipin natin, no? Nandito na nga tayo sa kahirapan. Ang tingin nga sa atin sa mundo, mahirap na bansa ang Pilipinas. Pero sa lahat ng mga tulong na ginawa natin with the history of the Philippines, meron po talaga
tayong bright future na darating at ating panampalatayanan at ating hintayin. At yung pong Vietnamese, 4,000 Vietnamese refuse na tinanggap ni President Ferdinand Marcos ay temporarily inibase sila sa Subic Air Base sa Naval Base. Ang Pilipinas po is closely related to Israel. We are called the spiritual Israel. Bakit po? Meron po tayong malapit na pakikipag-ugnayan sa Israel sa simula pa lamang. Tayo po ay tinatawag, we are the branch that is connected to the vine. Jeremiah 23:5 and 6. Basahin ko na lang po dito. Jeremiah 23:5 and 6. Behold, the days come, saith the Lord, that I will rise up unto David a righteous branch, a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is the name wherein he shall be called Jehovah, the God of righteousness, Jehovah Sidkino. Siya po ang Diyos. At ang Panginoong Jesus po ang pinapahayag dito. He is Jehovah, the Lord our righteousness, Jehovah Sidkino. There is a year, sa lahat po ng ating ugnayan at relasyon sa Panginoon, through our being close to Israel, that's why we are called the spiritual Israel. We are called the only Christian nation in the Far East. We are called the Pearl of the Orient Seas. And we are called the only missionary sending nations in the whole world. Hallelujah. Ito po ang mga titulo natin. Pero ngayon pag-aralan po natin ang righteousness. Noong pong 2017, ito po ang pinakabago. March 11, yung pang monumento na tinawag nilang Quezon Memorial in Haifa sa Israel po. Ito po yung ating kaligayahan. Sa Haifa, in the Holy Land, ang mga Hudyo po ay nagtayo ng monumento. Ang tawag nila is Quezon Memorial. Kasi daw po, sabi nila, sa lahat ng kanilang pangangailangan, ang Pilipinas, ang Pilipino, ang sumagot sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po yung malaking, is a great testimony that we can claim the resurrection of our nation in spite of the present suffering these days. Doon po sa memorial, Quezon Memorial, monumentong ginawa ng mga Hudyo in the Holy Land. Declaring, ito po yung kapahayagan bakit sila nagtayo ng monumento. Filipinos are righteous person, people! Hallelujah! Yung po ang tawag sa atin. Filipinos are righteous person. Yung po ang nakatitulo doon at pinabasa ng marami at pinanampalataya ng marami. Kaya, kumilos na po tayo at mamuhay. As righteous persons. Hallelujah! And i-claim po natin ang mga benepisyo, ang mga biyaya ng Diyos sa pagiging righteous. Dito po ako magtatapos, sabi niyo, ay salamat, natapos na rin yung gusto na. Pinapahayag ni Pastora. Proverbs 14:24.
Righteousness will exalt the nation. Dahil tayo po'y nabubuhay sa katuwiran, kahit hindi lahat. But we are the righteous people because we are in Christ Jesus. Tayo po ang mag-aangat. Tayo po ang magiging dahilan, isa sa dahilan ng ating bansa ay muling babangon. There will be resurrection for the nation of the Philippines. Psalm 58:11. Verily there is a reward. Sigurado gid, sigurado na may pagpapala sa mga taong namumuhay sa katuwiran. Amen. Proverbs 15:6. In the house of the righteous are much treasure. Hallelujah. Sa ating daw pong pamumuhay sa ating bahay ay marami tayong kayamanan. Dahil tayo ay righteous. We are living righteously, and in the house of the righteous are much treasure. The righteous and the wise are in the hand of God. Ecclesiastes 9:1. Ang mga taong namumuhay sa katuwiran at sa wisdom ay nasa kamay ng Panginoon. At dahil tayo nasa kamay ng Panginoon, no one, nothing could ever pluck us from the hand of God. Amen. Mamuhay tayo na may katuwiran because we are in the hands of God. And Matthew 13:43. Then the righteous shall shine forth. Kinanta po natin ito kanina, yung the fire of God. The fire of God is with us. Hallelujah. The fire of God. We will shine forth. Sabi po sa Matthew 13:43. Then the righteous shall shine forth. Tayo po'y magniningning. Tayo po'y may kaliwanagan na dinadala sa buong sangkatauhan. 1 Peter 3:12. The eyes of the righteous, the eyes of God is always in the righteous. Hallelujah. The eyes of God, ang mga mata ng Panginoon ay nasa atin. And His ears are open to our prayers. Tayo po'y laging nananalangin na sa kabila ng paghihirap, kahit kaguluhan na nangyayari sa buong Pilipinas, God is hearing our prayers, and God's eyes to bless us is upon the nation of the Philippines. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Hallelujah. The fire of